Magandang umaga mga idol. Isa na namang napakaliwanag at maaliwalas na araw ang binigay sa atin ng ating Panginoon upang umpisahan natin ito sa pamamaraan na tayo ay magkakaroon ng biyaya. Mga idol, itong unang part ng aking expose ngayon tungkol sa paggawa ng mushroom. Gagawa tayo, susubukan natin uli na magbuhay at mag-culture ng mushroom. So umpisa natin sa oyster mushroom. And later on, maybe kung maging successful ulit, doon tayo, papasok tayo sa iba't ibang uri, iba't ibang klase ng variety ng mga mushrooms. Ngayon, ay papakita ko muna sa inyo yung isa sa mga pangunahing sangkap na importante sapagkat nandito tayo sa Mindanao. Ito po ang mga ordinaryong sangkap na makikita at magagamit natin sa lugar natin. At tulad nito, nakikita nyo po, kaya ba ng camera natin ipakita itong mga sako na nandito? Yan. Ito po, yun ang pansinin. Kasi talagang makulit po ito si Chuchay, ang aming alagang aso. Ngayon, masali siya. Ito po, makikita ninyo, dayami po ito ng palay. Basa ito dahil naulanan. Pagkuha nito tuyo. Pero ito po ay tinatapon na lamang, mga waste materials na po ito pagkatapos ma-harvest ang palay. At ito po ay napakahalagang sangkap sa paggawa ng fruiting bag ng ating mushroom. So yun po, ano ang kasunod na proseso nito? May iba't ibang mga pamamaraan ng pinapaliwanag sa YouTube. Pero itong paliwanag ko naman sa inyo ay base sa aking naranasan lamang, aking experience sa paggawa nito. Dahil nung mga panahon, nung ako'y bata pa, nakapag-buhay na po rin po ako ng mga mushroom na oyster. So ang susunod po nito na proseso ay ang pagtadtad nito. Puputulin po ito siya ng turo. Karaniwan 2 inches daw. Pero based on my own experience, 2 inches yan, or buo yan siya, or pino yan siya, it doesn't matter. Importante lang mabulok ito siya. At magiging bad bacteria free siya. So yung proseso na yun ang pinakamahirap na gagawin. Ito mga idol, ang next process ng ating pagproseso nitong dayami. Yan, sinachap-chap na po. Pino na rin. Ano ang susunod? Ito naman po. Ito muna na. Papaliwanag ko muna ito. Itong mga sakong maliliit na ito na pula. Ito po ay galing sa palengke lang naman to. Mga lagayan ng bawang, sibuyas na binibenta sa palengke. Pag wala nang laman, tinatapon na nila, kaya hiningi ko. At marami po ito. Ganyan. So ang susunod na gagawin, kukunin natin itong mga na-chop na ito. Yan. Ito. Yan. Itong mga ito. Kita nyo? Papasok natin ngayon dito. Yan. Nakikita nyo, halos mapupuno na siya. Kulang pa ng konti ito. Dapat hanggang dito yan. Para itong dulo, dito natin tatalian. Kailangan nakapress siya. Skip. Yan. Tapos noon, ang tanong, ano na ang kasunod mga idol sa proseso na ito? Di ba? Yun naman ay papakita natin sa susunod na episode. Abangan!